Ano to? What is happening to our country? Peaceful kami. Uyod pa to. Ginawa mo pang entrapment kami. What the hell is going on? Mga taga Cebu, musugot mo ani. Kaginaog-daog taog maayo sa atong kaugalingong yuta. Kay tungod atong presidente, why ayo? Musugot mo ana, mga taga Cebu. Nako. Daog-daogon na ta pirmi. Nga nagtinarong ta. O protesta sa atong katungod. Baski ilat ang gikukot, ilat ang giharang nagpatuo ta. Pero karon nga na mauli nami, kay di mi gustong samok. Isong mi tanawa naghanag pulis. Na mauli nami. Gikukot pa mi diri. Hindi na ho pwedeng ipagkaila ng administrasyon na nasa de facto martial law tayo. Dito sa video na to, pag-uusapan ho natin ang pagharang ng mga kampo nitong si John Vic Remulla sa rally nitong sila Congressman Mike Defensor. Pasadaan na rin ho natin ang guesting nitong si Attorney Rowena Guanzon diyan kay Aiko Melendez. Rekta na ho kagad tayo dito sa ano na to, dito sa pagharang ng mga pulis ni John Vic diyan sa rally nitong sila Congressman Mike Defensor. Heto ho mga kababayan. Ang klase ho. O yun nga eh. Ha? Ano siya? Ayaw na. Makakalay ba? Hindi ko tayo nagkakamali sa Cebu yan, Cebu. St. Piluso? Hindi lumalabas, no? So saan? Saan ang plano sila? Doon saan tayo? Ang Marlingan kanisa. Nandito kami, hindi ako makalive, pero andito kami, nagkaroon ng blockade. Grabe. Kanina flowing yung traffic, tapos bigla kaming hinarang. Actually, dadaan lang kami, and we were supposed to stop in Kismenia, malayo dun sa Nasaan na yung sinasabi nila na wala tayo sa de facto martial law? Anong ginagawa na yan ng mga kampo ni John Vic Remulla? O para sa mga taga-PNP, hindi naman hunang gugulo yung mga yan eh. Malamang sa malamang meron din permit yung mga yan. Bakit nyo inaharang? Diba? Naglalabas lang naman na sama ng loob o sa loobin kung anong nangyayari ngayon sa ating bayan. Bakit hindi nyo ulihin yung mga nagpapalipad ng kung ano-ano sa mga sasakyan, nagbabanatan, di ba? Bakit hindi yun? Wala namang ginagawang kasalanan yung mga naglalabas ng sama ng loob na yan sa pamahalaan. Tapos sasabihin nila pagka merong nagsasabi na nasa de facto martial law tayo, wala daw ho. Pero base sa ginagawa nila na to, para tayong mas masahol pa sa martial law kasi hindi deklarado, pero yung mga karapatan natin, kanila naman hong yunuyurakan. Diba? Basic ho yan. Karapatan yan na maglabas ng sama ng loob sa pamahalaan. Maglabas ng yung mga hindi natin gusto sa ginagawa ng pamahalaan. At least pagka deklarado ang martial law, alam mo martial law, batas militar. Ito hindi deklarado pero yung kanilang asta, itong mga tauhan ni Marcos Jr., ganun na ganun ho mga kababayan. Hindi ka pwede maglabas na sa loobin mo. site ng convention. So ito, nag-cause pa ng traffic. Kanina flowing ko dito eh. Gumagalaw kaming lahat. And bigla na lang yung blockade. So ito sila Colonel. Hindi, pag-usapan ho muna natin kasi marami tayong nakikitang diskusyon sa social media, no? Maraming nagsasabi na patakbuhin niyo yan si Congressman Mike Defensor ng pagkasenador. Yung mga ganyang klaseng kandidato ang kailangan natin sa 2028. Ito personal ko lang ito. Personal lang ito. Kung kayo ba tatanungin, dito lang sa PH update natin anuhin to ha. Kung kayo ba tatanungin, mga kasama natin dito sa PH update. Ako personally, oo, kailangan talaga. Kasi kung talagang mahal mo ang bansang Pilipinas, hindi na kailangan hintayin yan ng 2027, 2028 para maglabas ng saloobin at ilatag mo yung mga punto de vista sa mainstream media, sa social media, di ba? Dapat as early as 2026,
ipakita mo na. O 2025 pa nga lang, lumabas na si Congressman Mike mula noong linapitan siya ni Master Sergeant Orly Gutesa. Mula noon hindi na ho yan tumigil. Talagang ika nga yung kanyang prinsipyo at paninindigan, yun na ho ang nakita natin sa mundo ng social media. Personally ako, gusto ko siyang tumakbo. Hindi bilang congressman, kasi congressman napaka-corrupt na ho ng institution na yun. Ngayon kahit na hindi ka corrupt, pagka nandiyan ka sa lugar na yan, di ba? Yung tingin sa'yo ng mga tao, nagmumukha ka rin kontraktor kahit hindi ka kontraktor. Ang karamihan no kasi ng mga congressman, mga siraulo yan. Ilan na lang yung mga magagaling at matatalino, kinakasuhan pa, sinususpindi pa. Kaya doon tayo sa Senado kasi hindi nila basta-basta pwedeng gawin yon kung ikaw isang senador. Kaya kung sa mga darating na panahon, mapag-isipan itong si Congressman Mike, tumakbo. Huwag congressman. Tumakbo ka ng senador. Sama ka sa lineup ni VP Sara, sigurado mananalo ka. 110% yan. Lahat ng mga kandidato na napapasok sa lineup nitong si Vice President Sara Duterte, malamang mananalo yan. Malaki ang chance ang manalo. Diba? Pero sigurado, kakalikutin na naman ni George Garcia kasi hindi naman gusto. Siyempre, yung mga taga-administrasyon, gusto ho nilang yan. Kahit pa paano, merong magtanggol sa kanila dyan sa mga kabuktutan ginawa nila dito sa administrasyon na to. Isa na dyan si Erwin Tulfo. Kung pansin nyo ho siya dyan sa Senado, usaping executive, pinagtatanggol ho niya. Hindi niya ho hinahayaan na hingin natin ang reaksyon ng executive dyan. Siya ho mismo bilang senador, kapasidad niya bilang senador, pinagtatanggol niya ho ang Malacanang. John Paul, alam naman natin, nautusan lang naman sa mga polis. Pero siyempre, tayo rin, sinasabi lang natin na hindi na wala naman tayong gulo, dadaan lang, exit, and then doon magko-convert sa Venezuela. Hindi doon sa convention proper. Napabayaan natin sila, yun naman natin sila gulin. We just want to express our sentiments, our grievances dito sa corruption sa ating gobyerno at siyempre yung non-acceptance of the impeachment complaint. Ayan, nag-uusap-usap sila. Hindi rin ako makasali dahil sugwano yung salitan ng ating mga kaibigan, ito yung ating mga pulisan. At ito yung kabuuan ng ating motorcade. So, tingnan naman natin kung anong mangyari kung papadaanin tayo. Hinarang yung buo. Kanina flowing yung to, bukas tong kalsadang to. Nakakadaan lahat ng tao. Free flow ang traffic. Nung nakita naman yung motorcade caravan natin ay nagharangan na po. Okay. For the record, parating nagkakaravan sila dito. Never nagkagulo. Very peaceful. Tama? Matubuano ko. Ano kasi, Kung Mike, nandiyan ka kasi, ano ka na, mainit ka na, Kung Mike. Nakita mo naman yan sa lahat na lang ng talagang kung nasaan ka, doon dinideploy ni John Vic Remulla yung mga tauhan niya. Kayo lang hinarang. Bakit kanina lang nakadaan pa yung sasakyan? Pagdating natin, Wala na. Kaya nga ho. Wala namang event ang kalsada. Wala. Ang event, nandoon naman sa Lapu-Lapu at saka sa Lustar lang na sila nakasti. Yes. Tayo, dadaan lang naman tayo. Hindi naman tayo Hindi naman natin ito, tsaka hindi ito. Moving caravan. So yan, makasama ho natin. Gusto ninyo, Si Raulo talaga itong mga polis na to. Kahit na illegal, kahit na yung order nayuyurakan na ang karapatang pantao ng ating mga kababayan. Tuloy-tuloy lang sila. Ganyan na ganyan ang ginawa nila diyan sa KOJC, di ba? Ganyan na ganyan ang ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung karapatan ng bawat isang Pilipino, kung ano man ang iutos ni John Vic Remulla, yun ang gagawin nila. Mga siraulo talaga itong mga to. Biglang naging ano? Ano yan? Biglang ano? Biglang naging rally formation to. Ano ba to?
Si Raul, mga pulis na dyan. Sir, may isa po sa akin, sir. Ito, sir, hindi ko na hawak to. Sa akin yung una, umatras na. Sila? 10 minutes daw, sir. Ha? So, bubuko ninyo na eh. Pero, i-guide sir. Nandito kami. Ito, tuloy natin. Oh, ito. Nandito kami. Manguhuli na naman sila. Kailangan daw may mahuli. Tapos na ho yung rally ngayon, ha? Tapos yung rally. Ayan, nandito kami lahat. Tamang huli. O sige, subukan nyo yung si Kong Mike. Talaga tingnan natin tigas nyo dyan. Mawalang iya kayo. Tapos na yung aming rally. Pero nagulat Mga kami, siraulo talaga itong mga pulis. nagka-disperse na ho, nagsama-sama. Ngayon ayaw daw pumayag na walang mahuli. Diyan na yung mga pulis. Ayan, may kinuha daw ng isang motor. Eto, andito kami ngayon. Mga siraulo itong mga pulis. Regan, ano nangyari? Ba't may kinuha? Sir, yung lahat lang ng motor na nasa, ano, sir. Wala, obstruction of traffic lang naman yan. Huwag ulihin. Pagsabihan lang. Huwag ulihin. Tapos na nga eh. Hindi ko maintindihan ba't kailangan pag gumalang gulo. Oh. Kailan naman kami dito? Una sa lahat, pwedeng pagsabihan yan, pwedeng umalis lang. Hindi ka Ayan, ang dami oh. Ayan, obstruction to. Ayan, saan yung hinuli? Pambira, kakapal na mukha itong mga Ito pulis. daw, ano? obstruction ng traffic. Tapos na ho kami ha. Hindi na, wala na kaming ginagawa. Nag-disperse na kami. Ito, Ang dami nilang motor na kinuha. tingnan mo natin kung ano nangyari dito. Ingat, ingat. Ako, mga siraulo yung mga yan. Tapos na, ba't nyo naman gaganyanin yung mga tao? Kaya nga, ang daming obstruction, no? Tsaka dapat pagsabihan lang yan. Luwag nito eh. Tapos na nga, gagawan pa natin ng gulo. Hmm. Ano ba naman yan? Kumusta kayo? Kaya nga, Kuning lisensya sa motor. kung kailan tapos na, peaceful na, naayos na natin lahat. Eto, nandito kami ngayon. Obstruction, wala naman, nakatabi naman ah. Oh, di pagsabihan tanggalin dyan, nandiyan naman driver. Inuhuli pagka obstruction, yung nakaparada ka tapos wala yung driver. Di ba? Ano ka doon, automatic huli ka doon. Pero pagka nandiyan ka, sir, ano kayo dyan, nakaharang kayo dyan, alis ko kayo dyan. Di ba? Walang toko, pambira talaga itong mga pulis na to. Oo. Tapos na eh. Lakas ng Ba't saltek. kailangan guguluhin pa? Yung motor na daling ang sindo sa yung license amin. Ayan, andito ho lahat, oh. Grabe. Wala na. Oh, yan, may mga ano pa. May mga armado pa. Di ko yun, lagyan na dito, mga dito, parang di ko yun. Anong gagawin ng mga armas yan? Wala yan. May mga armas na dyan. Wala. Pagsasabihan lang yan eh. Ayun, oh. Tingnan niyo yun. Ayun. Lagi ko yun lang rin, try nung natin yung parking. Hindi na pwede. Ano naman kawawa nito? Pambihira talaga itong administrasyon at mga siraulo. Ayan, lumusok pa dito. Ang lubago ng traffic, oh. Eto. Inuhuli pa yung mga tao doon. Nakita niyo. Daming pulis dito. Ano man? Siguro. Kaparking o tarong na siguro hindi para dakpon. Yeah, exactly. Sakto ba na? Ano ba naman to? Nagbabagibuto sila, nagbabagibuto na lang sa motor. Bumito. Ito yung mga hinuli na mga motor na kasama namin. Tapos na ho tapos na kami nag-motor kay Caravan. O sa may inyong rason na inyong gituwa. Nagibuyot. Nagibuyot daw. Nanong inyong manggiburoy, sir? Sir, nanong giburoy mo ninyong mga motor? Parking ka tarong dito. One construction rin. Nagibuyot kayo ng kailog. Parking kayo tayo. Kalayo, nagibuyot lang dito. Kalayo, atap lang kapitan. Grabe oh. Ayan, ayaw pa rin huminto. Hindi ko maintindihan bakit gagawin pa to. Ang daming pulis. Tapos na ho. Tapos na kami ngayong araw.
Ito lahat. Dire-diretso. Ayaw nilang patahimikin. Mali na ho yan, mali. May utos daw. Ayun pa. Kaparking og tarong dito. Iko yun, padong diri. Nagbuka sir, ini. Martial law na ni karon. Yung boy, paliwanag mo, ano nangyari? Para lang naintindihan ng mga tao. Okay. Uuwi na sana kami. We went around Cebu. Kahit saan kami, hinaharang kami ng mga pulis. Hindi kami pwede dito, hindi kami pwede dyan. Pati yung mga motorcycle riders namin, Pati doon sa plaza, sa plaza, public place. hinaras ng LTO. Ngayon, finally nakikusap kami politely with the police na uuwi na kami. So nandito na kami, hindi na kami nanggugulo, Nag-distribution ng food. kakain kami at uuwi na. Yung mga motor dyan, nakapark yan doon. Hinila ng mga pulis papunta dito kasi obstruction. Now, I told Colonel Ilianan na since ako ang leader, ako ipakulong. Kasi ako naputos. Obstruction of justice, pwede naman patabihin. Ito, ang daming ang kotse. Oo, ayan o, obstruction daw. Oo. Pero yung mga truck, lahat, wala. Tsaka maluwag eh. Kami lang. Meron pa doon, oh. Balik na lang. Oh, mga jeep. Pag nalang daw tayo may inis, sabi ni Oh. Ano to? What is happening to our country? Peaceful kami. Uyot pa mo to. Ginawa mo pang entrapment kami. What the hell is going on? Mga taga Cebu, musugot mo ani. Kaginaog-daog taog maayo sa atong kaugalingong yuta. Ketungod atong presidente. Why ayo? Musugot mo ana, mga taga Cebu. Nako. Daog-daogon na ta pirmi. Nga nagtinarong ta. O protesta sa atong katungod. Baske ilat ang gikukot, ilat ang giharang nagpatuo ta. Pero karon nga na mauli nami, kay di mi gustong samok. Isong mi tanawa naghanag pulis. Na mauli nami. Gikukot pa mi diri. Ako ang gingnan si Colonel nga ako man mo'y leader diri. Ako na lang ang prisuna. Ayaw na lang na ilagti sila. Kaya ako man mo'y leader. Action, kanawar ko. Inuyot pa to nila yung motor sir. Oo nga eh. Si Raulo to. Ayun na nga mga kababayan, yun hong ika nga kinahantungan ng mga nagrally dyan sa Cebu ata yan kung di tayo nagkakamali. No? Nandiyan yung si Congressman Mike Defensor na kung saan makikiisa sana sa gagawing pagkilos yan kaso yung mga tauhan ni John Vic Rimulya gumawa na naman ho ng kabulastugan. No?